Isa po mapagpalang araw sa inyong lahat. Naririto po ako sa inyong harapan upang magbigay ng isang talumpati patungkol sa napapanahong issue sa ating bansa. Ako po si Binibining Winilin Esamonte, kalabing-dalawang baitang, Section Yums 18, at sa araw na ito, aking punta talakayin ang pagkakaroon ng jeepney strike na italaga namang nakaapekto sa atin nitong nagdaang araw. Jeep ang pangunahing transportasyon na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating buhay dito sa Pilipinas. Malaki din ang ambag nito sa ating bansa. Kung kaya't usap-usapan nitong nagdaang araw ang pagkakansela ng klase sa kadahilan ng nagpatupad ang samahang tumutuligsa sa jeepney phase out, at ito ang samahan ng mga tsuper at operator nationwide, ang tinatawag na piston. Ang transfer strike ay bilang pagtutol sa programang ito ng pamahalaan. Ito ang ikatlong transfer strike na ginanap sa taong kasalukuyan na may huling dalawang rally na naganap noong Pebrero at Setyembre. Ano nga ba talaga ang planong modernization program na ito ng kagawaran ng transportasyon? Ayon sa pahayag ng pamahalaan, ang programang ito ay idinisenyo upang gawing mas ligtas ang mga pampublikong sasakyan, mas maginhawa, mas komportable at environmental friendly. Ngunit ipagsasawalang bahala na lang ba natin ang tradisyonal na jeep para makamit ang pagbabagong yan dito sa ating bansa? Ayon sa iilang tsuper, malaking abala ang pagkakaroon ng transformation na ito dahil una sa lahat, napakamahal ng isang modern jeep kumpara sa kanilang ginagamit sa ngayon. Pangalawa naman ay hindi naman ganon kalaki ang kanilang kita sa pamamasada at isama mo pa ang napakamahal na krudo sa panahon ngayon. Kung kaya't nangangamba ang ilang tsuper kung ipipilit nila ang programang ito. Tumatayang nasa 1 milyon pataas ang presyo kada isang modern jeepney na ito, at ayon sa pamahalaan ay ito ay kanilang huhulugan paunti-unti para hindi mabigat ang presyong ito para sa mga tsuper. Ngunit kailangan nilang magbigay ng 50 hanggang 100,000 para makamit at magamit nila ang jeepney na ito. Ngunit para sa isang tsuper na may kakaunting kita ay hindi nila kayang mag-down ng ganito kalaking pera upang makabili, at hindi sasapat na rin ang kanilang kita para sa kanilang pamilya. Kung kaya't isang malaking issue ang pag-phase out ng traditional jeepney dahil walang backup plan ng ating gobyerno sa programang ito. Naway mabigyan ng pansin ng bawat isa sa atin ang isyong ito upang marinig ng ating gobyerno ang hinanaing ng mga tsuper. Dito ko na po tatapusin ang talumpating ito, at muli, maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Binibining Winilin Esamonte.